Ika-31 kabanata, ang sermon. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Pinatunayan ni Padre Damaso na kaya niyang magsermon sa parehong wikang Kastila at Tagalog. Ang pambungad niyang sermon ay hango sa ikalawang aklat, ika-9 na kabanata, salaysay 20. Mga salitang winika ng Diyos sa pamamagitan ni Esdras. Ibinigay mo sa kanila ang iyong mabuting espiritu upang sila'y turuan. Hindi mo inalis sa kanilang bibig ang iyong tinig, at binigyan mo sila ng tubig upang mapawi ang kanilang pagkauhaw. Humanga si Padre Sibila sa husay ng pagbigkas ni Padre Damaso, samantalang si Padre Martin ay napalunok ng laway sapagkat alam niyang higit na mahusay ang pambungad na iyon kaysa sa kanyang sariling sermon. Nagpugay ang praile sa mga nagsimba, saka lumingon sa likuran at itinuro ang malaking pinto. Inakala ng sakristan na iyon ay isang utos upang isara ang lahat ng mga pinto. Samantala, nag-alinlangan ang alperes. Iniisip kung tatayo siya at aalis, ngunit hindi niya nagawa dahil nagsimula ng magsalita ang predikador. Ipinahayag ni Padre Damaso na binitawan niya ang mga salita ng Diyos upang magdulot ng kabutihan, tulad ng isang binhing tumutubo at lumalago sa lupain ng banal na si Franciscano. Hinimok niya ang mga makasalanang tularan ang mapagwaging si Gideon, ang matapang na si David, ang matagumpay na si Roldan ng Kristyanismo, at ang Guardia Sibil ng Langit. Napakunot noo ang alperes sa mga sinabi ni Padre Damaso, kaya't sa malakas na tinig, direkta siyang hinarap ng praile at sinabi, "Opo, Ginoong Alperes, higit silang matapang at makapangyarihan bagamat ang tanging sandata lamang nila ay isang kahoy na krus." Dagdag pa niya, napagwawagi nila ang mga laban sa mga tulisan ng kadiliman at sa lahat ng kampo ni Lucifer. Ang mga himalang ito ay maihahalin tulad sa pagkalikha kay Diego de Alcala. Ipinahayag ni Padre Damaso ang bahaging ito ng sermon sa wikang Kastila, kaya't hindi ito naintindihan ng karamihan sa mga Indio. Ang tanging malinaw sa kanila ay ang mga salitang Guardia Sibil, Tulisan, San Diego, at San Francisco. Napansin nilang umasim ang mukha ng alperes, kaya inakala nilang pinagalitan siya ni Padre Damaso dahil sa kanyang pagkabigong hulihin ang mga tulisan. Nang banggitin naman ni Padre Damaso ang tungkol sa patente na nagpapahiwatig ng pagpapabaya ng mga tao sa kasalanan, isang lalaki ang namutla, biglang tumayo at nagtayo sa kumpisalan. Kilala siya bilang nagbebenta ng alak at madalas usigin ng mga karabinero dahil sa hinihingian siya ng patente. Ika-32 kabanata, ang panghugos. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Ipinakita ng taong madilaw kay Nolwan kung paano paganahin ang mekanismong nagpapagalaw sa kalo na kanya namang itinayo. May taas itong 8 metro na nakabaon sa lupa ang 4 na matitibay na haligi. Malalaking lubid ang nakasabit sa mga haligi, kaya't matibay at matayog ang pagkakagawa nito. Sa itaas naman, may bandilang may iba't ibang kulay na nakawagayway. Maingat na pinagmasdan ni Nolwan kung paano naitaas at naibaba ang malaking batong ilalapat sa pundasyon gamit lamang ang isang tao sa pamamagitan ng tamang pag-aayos ng makina. Namangha siya sa husay ng taong madilaw at nagbulungan naman ang mga taong nakapaligid sa kanila bilang papuri. Ipinagmamalaki ng taong madilaw kay Nolwan na natutuhan niya ang paggawa ng ganitong makinarya mula kay Don Saturnino, ang ninuno ni Don Crisostomo Ibarra. Aniya, marami pang nalalaman si Don Saturnino. Hindi raw ito mahilig mamalo o magbilad sa araw ang kanyang mga tauhan, at biyasa rin ito sa paggising ng mga natutulog at pagpapatulog din ng mga gising. Samantala, puspusan ang paghahanda ni Crisostomo para sa pagbabaon ng panulukang bato ng bahay paaralan. Sa ilalim ng maraming itinayong habong, sagana ang pagkain at inumin na inihanda para sa mga panauhin, na isa-isang sinusundo ng banda at musiko. Ang mga guro at mag-aaral ang nag-asikaso ng almusal. Nagsimula si Padre Salvi sa pagbabasbas, suot ang damit na pang-okasyon. Inihanda na rin ang mga mahahalagang kasulatan, mga medalya,
salaping pilak, at mga relikya sa isang kahang bakal na pagkatapos ay ipinasok sa isang bumbong na yari sa tingga. Hindi naman kumukurap si Elias habang pinagmamasdan ng taong madilaw na may hawak ng lubid na nakakabit sa isang kalo. Ang kalo ay may tungkuling magtaas at magbaba ng batong ilalapat sa pundasyon. Sa gitna ng bato ay may uka kung saan ilalagay ang bumbong na tingga. Bago simula ng pagpapalitada, nagtalumpati muna sa wikang Kastila ang alkalde. Kasunod nito, isa-isang bumaba ang kura, ang praile, mga opisyal, ilang mayayamang panauhin at si Kapitan Tiago upang saksihan ng pasinaya. Dahil naman sa biro ni Kapitan Tiago at paghimok din ng alkalde, napilitan ding bumaba si Crisostomo. Sakto nang nasa ibaba siya nang biglang humulagpos ang lubid sa kalo. Gumuho ang buong estruktura at lumipad ang makapal na alikabok. Nang ito'y mawala, nakita si Crisostomo na nakatayo sa pagitan ng bumagsak na kalo at malaking bato. Samantala, ang taong madilaw ay wala ng buhay. Natabunan ng mga bigang bumagsak sa paanan ni Crisostomo. Agad iniutos ng alkalde na hulihin ang namahala sa pagpapagawa. Walang iba kundi si Nolwan. Ngunit nakiusap si Crisostomo na siya na ang bahala sa lahat. Matapos niyang itanong kung nasaan si Maria Clara, agad siyang umuwi upang magpalit ng damit. Isa si Piloso Potasio sa mga nakasaksi sa pangyayari. Ayon sa kanya, ito ay isang masamang simula. Ika-33 kabanata, Malayang Kaisipan. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Narinig ni Elias ang usapan ng taong dilaw at isang hindi kilalang lalaki noong isang gabi. Isa sa mga salitang kanyang narinig ay, "Hindi kakainin ng isda ang isang ito tulad ng kanyang ama. Makikita ninyo," na tumutukoy kay Crisostomo. Sa ilalim ng pagdalaw ni Elias sa tahanan ni Crisostomo, binalaan niya ito tungkol sa kanyang mga kaaway. Mahigpit niyang ipinakiusap na huwag ipagbigay alam ang kanyang babala sa iba sapagkat ginagawa lamang niya ito bilang tanda ng kanyang utang na loob. Pinayuhan din niya si Crisostomo na maging maingat sapagkat marami ang nagbabantang kalaban sa kanya at nalalagay na nga sa peligro ang kanyang buhay. Ayon kay Elias, ang hindi pagkakasundo ay bahagi na ng buhay. Lahat ay may kaaway, mula sa maliliit na kulisap hanggang sa mga pinakamakapangyarihang tao. Dahil sa kanyang mga ninuno at sa mga naging alitan ng kanyang ama, nagkaroon din si Crisostomo ng maraming kaaway mula sa iba't ibang panig. Dagdag pa rito, ang kanyang pagpapatayo ng paaralan ay nagdulot din ng galit sa ilan, kabilang na nga ang taong dilaw. Bagaman ipinagmamalaki ni Crisostomo ang kanyang kaalaman at kakayahan, nabahala siya sa sinabi ni Elias. Lalo siyang nanghinayang sa pagkamatay ng taong dilaw sapagkat kung nabuhay ito, maaaring may nalaman pa siyang mahalagang impormasyon. Subalit, hindi sang-ayon si Elias sa pananaw na ito. Dahil aniya, kahit buhay pa ang taong dilaw, malamang ay hindi pa rin ito maparusahan dahil sa bulok na sistema ng hustisya. Namangha si Crisostomo sa pananaw ni Elias, lalo na nang mapunta ang kanilang pag-uusap sa relihiyon at pananampalataya sa Diyos. Inilahad ni Elias ang kanyang unti-unting pagkawala ng pananalig. Bago umalis, tiniyak ni Elias kay Crisostomo ang kanyang katapatan at dedikasyon. Ipinangako niyang babalik anumang oras bilang tanda ng kanyang utang na loob. Ang kanilang pag-uusap ay nagbigay kay Crisostomo ng mas malalim na pangunawa sa mga bagay na kanilang napag-usapan. Ika-34 na kabanata, ang pananghalian. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Nagdaos ng isang pananghalian sa tahanan ni Kapitan Tiago kung saan nagtipon ang mga prominenteng tao ng San Diego. Si Crisostomo at ang alkalde ay nakaupo sa magkabilang dulo ng hapag, habang si Maria Clara ay nasa kanan ni Crisostomo at ang eskribano naman ay nasa kaliwa. Sa magkabilang panig naman ay nakaluklok si Kapitan Tiago, ang kapitan ng bayan, ilang praile, mga opisyal ng pamahalaan, at mga kaibigan ni Maria Clara. Habang masigla ang lahat sa pagkain,
Nakatanggap si Kapitan Tiago ng isang telegrama na nag-udyok sa kanya na agad umalis sa hapag. Ang balita, darating ang Kapitan General bilang panauhin sa kanyang tahanan. Nang marinig ito ng mga panauhin, nagkaroon sila ng iba't ibang reaksyon. Isang malaking dagok ito kina Padre Sibila at Padre Salvi sapagkat mas pinili ng Kapitan General na tumuloy sa bahay ni Kapitan Tiago kaysa sa kumbento. Mahilig ang Kapitan General sa mga bagay na hindi pangkaraniwan, kaya walang kasiguraduhan kung gaano katagal siya mananatili doon. Habang patuloy ang pananghalian, napag-usapan ng mga panauhin ang iba't ibang paksa, ang hindi pagdating ni Padre Damaso, ang katahimikan ni Padre Salvi, ang kakulangan ng mga magsasaka sa tamang paggamit ng hubyertos, at ang mga kursong nais nilang kunin ng kanilang mga anak. Dumating si Padre Damaso at binati siya ng mga nasa hapag, maliban kay Crisostomo. Hindi nagtagal, nagbitiw si Padre Damaso ng mga patutsyada laban kay Crisostomo habang inihahanda ang serbesa. Sinubukan pa ng alkalde na ilihis ang usapan, ngunit patuloy pa rin sa pagbibida ang praile. Nanatiling tahimik si Crisostomo, pinipigilan ang sarili. Ngunit nang ungkati ni Padre Damaso ang pagkamatay ng kanyang amang si Don Rafael, hindi na siya nakapagpigil. Sa matinding galit, muntik na niyang saksakin ang praile, ngunit agad siyang napigilan ni Maria Clara. Dahil dito ay napagpasyahan ni Crisostomo na lisanin na lamang ang pananghaliang iyon. Ika-35 kabanata, Mga Usap-Usapan. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Mabilis na kumalat sa bayan ng San Diego ang mga pangyayari sa pagitan ni Crisostomo at Padre Damaso. Nalaman nilang hindi natuloy ang plano ni Crisostomo dahil pinigilan siya ng kanyang minamahal na si Maria Clara. Nagkaroon ito ng iba't ibang interpretasyon at bawat isa ay may kanya-kanyang mga opinyon. Marami sa mamamayan ang sumuporta kay Padre Damaso na nagsasabi na hindi sana nangyari iyon kung nagtimpi lamang si Crisostomo. Naiintindihan naman ni Kapitan Martin ang galit ni Crisostomo. Ayon sa kanya, mahirap pigilan ang galit sa paglapastangan ni Padre Damaso sa yumaong ama ng binata, si Don Rafael. Hindi rin matitinag si Crisostomo sa kanyang mga plano sapagkat hindi siya natatakot sa mga otoridad. Nagbigay din ng opinyon si Don Filipo at ayon sa kanya, naniniwala siyang si Crisostomo ay umaasa na susuportahan siya ng mga taga San Diego dahil sa kabutihang ipinakita ng kanyang ama at ang kanyang mga ginawa. Sinabi rin niyang wala siyang magagawa sa isyong ito dahil ang mga praile ay palaging may katwiran. Dagdag pa rito, ang mamamayan at ang mga praile ay nagkakaisa, samantalang ang mga tao sa bayan ay wala ng pagkakaisa. Ang ginawa daw ni Crisostomo ay isang natural na tugon sa hindi maipaliwanag na paglapastangan ng pari sa kanyang ama. Ang mga matatandang babae naman sa bayan ay pumanig kay Padre Damaso sapagkat naniniwala silang mapupunta sila sa impyerno at malalayo sa grasya ng simbahan kung hindi nila papanigan ng praile. Si Kapitana Maria naman ay pumanig kay Crisostomo at sinabi niyang isang karangalan na magkaroon ng anak tulad ni Crisostomo na handang mag-alaga at magtanggol sa alaala ng yumaong ama. Samantalang ang mga magsasaka ay nagkaroon ng takot at pangamba. Iniisip nilang baka hindi matuloy ang pagtatayo ng paaralan. Nais nilang makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. May nagsabi na baka hindi matuloy ang paaralan dahil tinawag ng mga praile si Crisostomo bilang isang filibustero. Ganoon pa man, ang mga magsasaka naman ay hindi naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon.